pag dinirect sub natin to, magkakaroon tayo ng square root ng 4 minus 2. Tapos, square root ng 4 plus 5 minus 3. Then, ito magiging 2 minus 2. Then, yung kabila magiging square root ng 9 minus 3. So, yung 2 minus 2 is 0. Then, yung square root ng 9 is 3. Minus 3 is magiging 0 din. So, hindi terminate. So, ibig sabihin guys, pwede natin siya gamitan ng L'Hopital's rule na. So, i-derivative natin or i-differentiate natin yung numerator at denominator. So, using L'Hopital's rule, kunin natin first derivative ng numerator. So, meron tayong square root of x. Pag dinifferentiate natin to, rewrite mo lang siya as x raised to 1 half. Then, use ka na power rule. So, kapag pinower rule natin to, magkakaroon tayo ng 1 half x raised to negative 1 half. Then, pwede natin siya i-rewrite ulit as 1 over 2 square root of x. O, dinirekta na natin. Kasi ang raised to 1 half is square root. Then, pagdating sa denominator naman, ganoon din gagawin. Yung to guys, kasi constant, di natin gagawin yun, no? 0 na yun eh. So, meron tayong square root ng x plus 5. So, ito naman, magiging x plus 5 raised to 1 half. Kasi square root din. So, chain rule. Ito, magkakaroon tayo ng 1 half times yung x plus 5. Then, bawasan natin yon ng 1. Magiging negative 1 half. Then, derivative nito, which is 1 pa rin. So, magiging ganun pa rin. Wala na magbabago doon. So, ibig sabihin guys, gagawin na lang natin to as, wait lang, magkakaroon tayo ng 1 over 2 tapos square root ng x plus 5. Then, pag pinlag natin yung sagot natin doon, o yung limit natin na for anong kakalabasan. Mamaya na. Excited kaya? Manipulator ka kasi. So, meron tayong 1 over 2 square root of x. Tapos, all over yung denominator natin na 1 over 2 square root of x plus 5. Then, pag pinlag natin yung 4, di ba 4 yung ano natin? Ito. Dito sa lahat. So, magkakaroon tayo ng 1 over 2 square root of 4 all over sa 1 over 2 square root ng 4 plus 5. So, magkakaroon tayo ng 1 over 2 times 2 dito. Kasi square root ng 4 is 2 all over 1 over 2 square root ng 9. Pag hindi pa ito naintindihan, ewan ko na lang ha. Tapos magkakaroon tayo ng 1 over 4. Ito naman is 1 over 6. Kasi square root ng 9 is 3. So 3 times 2 magiging 6. So ngayon, cross multiply mo lang na guys. So 1 times 6 is magiging 6. Then 4 times 1 is magiging 4. So magkakaroon tayo ng 3 halves or 1.5. 1.5. Oh, ayan sagot. Kapag L'Hopital's, so multiply lang natin guys sa denominator daw ng conjugate. So magkakaroon tayo ng square root ng x plus 5 plus yung 3. Tapos square root ng x plus 5 plus 3 rin. So magiging difference of 2 square yung denominator natin. Pero yung numerator, i-multiply natin. Pero siguro factored form lang muna. So magkakaroon tayo dito ng magkakaroon tayo ng square root ng x minus 2. Tapos yung square root ng x plus 5. Plus 3. Tapos itong denominator natin is difference of 2 square. So ito magiging, wait lang lumabo,
magiging x plus 5 na lang. Kasi square root na ito guys, tsaka ito is makakancel yun, diba? May x plus 5 na lang. Then ito namang negative 3 times 3 natin, magiging negative 9. So which means, pag sinimplify natin tong part na to, ang kakalabasan nito is, copy lang muna natin yung numerator. May gagawin na sabay. So magkakaroon tayo ng square root ng x minus 2 times yung ito, square root ng x plus 5 minus 3. Then simplify natin yung denominator. So yung 5 minus 9 is magiging 4. So magiging x minus 4 na yung denominator natin. Then anong next na gagawin? Tanong ni John Mark, pag parehas daw ba may radical sa numerator tsaka denominator, kahit ano daw pa pwedeng gawin? Nabasa mo naman yun eh. Anong sagot mo yan? Dali. Ay, bakit minus 3? Plus pala. Sorry. So plus to guys. So magkaroon tayo ng square root ng square root ng x minus 2, tapos square root ng x times square root ng x plus 5 plus 3 over x minus 4 na. Oo, 3 halves. Ito yung sagot. So ngayon, anong gagawin niya? Difference of 2 squares sa baba. Ano yun? Anong gagawin ko? Gawin ko siyang square root of x tapos 2. Sige, gets yun. So yung denominator guys, gagawin natin siyang difference of 2 squares. So paano gagawin yun? Kung meron kang x minus 4, eto gagawin perfect square na to, so magiging 2 squared na to, diba? Ngayon, kung meron tayo ditong x, para magkaroon to ng square dito guys, kailangan natin siya i-square root. Bakit? Kasi yung square root, pati yung squared, makakancel yun. So babalik tayo sa x minus 4 pa rin dito. So kung meron kang square root ng x squared minus 2 squared, this is difference of 2 squares. So ngayon, ang factored form na ito naman is square root of x minus 2 tapos square root of x plus 2. Ito yung factored form niya. Gets? So ngayon, galing dito, i-rewrite na naman natin siya. So magkakaroon tayo ng square root ng x minus 2 sa numerator to. Then yung times ng square root ng x plus 5 plus 3. So all over yung square root ng x minus 2 tapos square root ng x plus 2. So pwede mo to ma-cancel out yung ito. Diba ya? Pero bakit hindi siya magiging negative? Oy, sana yun? Overthink na naman ako ya. Ano na. Diba dapat? 3 halves ba sagot? Ayaw nga 3 halves, kala ko negative. Kanina pala yung negative. Hindi, akala ko negative yung sagot. Ibang given na pala to. Overthink. Yung kanina negative kasi. Ito na ba yung negative? Ito, akala ko ito yung ginagawa. Sabi ko bakit hindi negative. Halo na eh. Anyways, balik tayo dito. So meron tayong given na nito guys. Ito na nakuha natin base dito na. So maka-cancel lang to. So matitira dito is yung square root ng x plus 5 plus 3. Tapos yung square root ng x plus 2. So ngayon, pwede na natin i-plug yung 4. Na? So pag pinlug natin yung 4, magkakaroon tayo ng square root ng 4 plus 5 plus 3. Tapos ito naman is square root ng 4 plus 2. So ngayon, magiging square root ng 9 plus 3 all over 2 plus 2. So magiging 3 plus 3 over 4. And magiging 6 over 4. Which is 2/3. 3 halves. Yan. O, yun. Gets? Ano may isang way?
So, double natin sila pag sasabayin. So, magka-times ulit tayo sa kabila. Neto. Para may bago tayong learnings. Isa-isayin lang natin. So, multiply din natin to sa square root ng x plus 5 plus 3. X plus 5 plus 3. Tapos, hindi, dapat dito. Anong next na gagawin? Cancel na lang. Anong gagawin next? Ha? Uy, difference of 2 squares. Tapos, mamultiply ito. Difference of 2 squares. Tapos, mamultiply ito din. Ganun yan. Sige, isa-isayin natin. So, magkakaroon tayo ng difference of 2 square. Magkakaroon tayo ng x minus 4 times etong square root ng x plus 5 plus 3. Nakikita nyo? Plus 3. Then, denominator naman, difference of 2 square. Itong part na to, tsaka ito. So, magiging x plus 5 na lang yon minus 9. Ay, basta ganyan. Tapos, times natin sa square root ng x plus 2. O, tapos, ano ang next na gagawin? Simplify. Ay, x minus 4 to eh. So, magkakaroon tayo dito sa denominator ng x minus 4 din. O, mas madali ito. Galing ah. Mas madali ito guys. Maka-cancel to. Oo. Ang galing. So, magiging x plus 5 plus 3. Hindi, okay na yan. Cancel na yun eh. Hindi cancel ko yan ngayon. Ganyan ko ganyan. Ang daming arte. Hindi, joke. Pero may parenthesis yun guys. Times yun eh. Tapos magkakaroon tayo ng square root of x plus 2 na dito. Tapos pa-plug na natin yung 4. Mas madali ito. Mas madali. Oo, mas madali ito guys. Ang galing. May factor yun. Hindi mo lang nakita. So, ayun na. Okay na guys. Step by step na yan, no? Ayan. Ang galing. Ayun. New learning. Gets? Okay.